Ang sikat ng araw ay sumisikat sa malalaking bintana ng kanyang tahanan, nagpapakulay sa kanyang sikat na hardin ng pag-asa na pinalamutian ng mga makukulay na gumamela at pinong sambagita. Ngunit sa kabila ng liwanag na bumabalot sa sala, isang anino ng kalungkutan ang tila nakakapit sa bawat sulok ng bahay at higit sa lahat, sa puso ni Luningning de la Cruz. 5 buwan siyang buntis. Ang kanyang tiyan ay bilugdan na't nagpapahiwatig ng isang bagong buhay na malapit ng isilang. Isang bagong simula, dapat. Ngunit sa mga mata ni Luningning, ang simula ay malayo pa, at ang kasalukuyan ay tila isang walang katapusang dulo. Sa labas, ang kanyang bahay sa isang tahimik na subdivision sa labas ng Maynila ay larawan ng kapayapaan. May maayos na hardin, sariwang pintura, at mga halaman na sumasayaw sa ihip ng hangin. Bilang isang mahusay na arkitekto ng tanawin, siniguro niyang ang bawat elemento ay nakalatag ng may layunin na nagbibigay ng ganda at harmonya. Ngunit sa loob, sa gitna ng mga magagalang muebles at mga alaala ng isang buhay na minsan niyang inakalang perpekto, si Luningning ay lumalangoy sa isang dagat ng pag-iisa. Ang pamilyar na tunog ng kanyang mga kasangkapan sa paghahalaman na dati ay nagbibigay buhay sa kanyang umaga, na yon ay parang eko lamang sa isang malaking, walang laman na espasyo. Nasaan ang lalaking nagpangako sa kanya ng isang hardin na puno ng pag-ibig at walang hanggang kaligayahan? Pago ang lahat ng ito, bago ang pait at pagtataksil. Mayroong isang panahon kung saan ang kanyang mundo ay puno ng kulay at pag-asa tulad ng kanyang mga hardin. Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Ramon Hidalgo, isang nagmamadaling developer ng real estate na may kakaibang karisma at isang ngiti na kayang punawin ang pinakamatigas na puso. Ito ay sa isang charity gala na inorganisa ng kanyang yumaong ama, si Don Maito de la Cruz, isang iginagalang na negosyante at mapagkawang gawa na kilala sa kanyang Kudis Don Maito o Don Maito Legacy Fund na itinatag upang suportahan ang mga proyekto sa kalikasan at komunidad. Si Ramon, ng panahong iyon, ay tila isang kabalyero na handang sumaklolo. Ang trabaho ng iyong ama ay napaka-inspiring, Luningning. Sabi ni Ramon, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng may tila tunay na paghanga habang uminom sila ng pinong kape sa isang formal na pagtitipon. Ang paglalaan ng iyong buhay sa pagtatayo ng mga tulay, hindi lamang sa komunidad, kundi sa pagitan din ng tao, at kalikasan niya ay isang misyon na aking kinagigiliwan. Nais kong tulungan kang isakatuparan ng mga pangarap ng iyong ama na ipagpatuloy ang kanyang ligasya. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Luningning, na noon ay nagdadalang hati pa sa pagkawala ng kanyang ama, ngunit determinado na ipagpatuloy ang kanyang gawain. Si Ramon ay hindi lamang akit sa panlabas na anyo, tila ba nauunawaan niya ang lalim ng kanyang mga mitiin. Nagkwento siya tungkol sa kanyang sariling mga proyekto na may sustainable development at green initiatives na tila sumasalamin sa mga prinsipyo ng Legacy Fund. Ang mga pangako ni Ramon ay tila laging nakakabit sa isang mas maliwanag na hinaharap, isang hardin ng pagkakataon na handa niyang itanim kasama ni Luningning. Ang kanilang pag-iibigan ay mabilis na namukadka. Sa ilalim ng payapang buwan ng Marso, sa isang bulwagang pinalamutian ng mga pinong orchidyas at may amoy ng gasmin, pinakasalan ni Luningning si Ramon. Ang araw na yon ay isang sumpaan ng walang hanggang pag-ibig at pagtitiwala. Ikaw ang aking ilaw, Luningning, bulong ni Ramon sa kanya, abang sila ay sumasayaw. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa duwang ni Luningning. Hindi ko hahayaang mawala ang liwanag na yan. Ngunit ang liwanag na yan ay unting lumabo
at ang hardin ng pag-asa ay nagsimulang matuyo. Pagkatapos ng kanilang kasal, dahang sinimulang kontrolin ni Ramon ang mga pananalapi ni Luningning sa ilalim ng pagkukunwari ng epektibong pamamahala ng ari-arian. "Aking mahal," sabi niya, habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Sa gayon, makakapag-concentrate ka sa iyong pasyon, ang sining ng landscape architecture. Hayaan mo pa kung asikasuhin ang mga numero. Alam mong mas manghusay ako sa mga iyan." Si Luningning, na lubos na nagtitiwala sa kanyang asawa at nasisiyahan sa kanyang pagiging arkitekto ng tanawin, ay pumayag. Ang kanyang ama ay iwan sa kanya ng isang malaking mana, hindi lamang sa pera kundi sa lupa. At, syempre, ang Don may religas si Thon. Nang kumbinsihin siya ni Ramon na ilipat ang pamamahala ng Thon sa isang bagong kumpanya ng pamumuhunan na kanyang itinatag, na ipinangako niyang magpapalago ng ari-arian ng fund ng mas mabilis at mas epektibo, hindi alilangan si Luningning. Mas makakapag-maximize tayo ng impact, mahal, paliwanag ni Ramon. Ang legacy ng iyong ama ay lalago at mas maraming komunidad ang matutulungan. Sa bawat pirma, sa bawat dokumento, pakiramdam ni Luningning ay tinutubag niya ang pangarap ng kanyang ama. Hindi niya alam na pinipirmahan niya ang kanyang sariling pagbagsak. At doon, pumasok si Clarice Reyes. Isang ambisyosong dalaga na galing sa mahirap na pamilya. Inupahan siya ni Ramon bilang kanyang executive assistant. Hindi nagtagal, siya ay naging kanyang kabit. Si Clarissa ay naakit sa kayamanan at mga pangako ni Ramon, na naniniwala na ito ang kanyang pagkakataon upang makatakas sa kahirapan. Ang mga magagarang regalo, ang mga paglalakbay sa mga eksklusibong lugar, ang pangako ng isang kinabukasan na malayo sa kanyang pinagmulan, lahat ng ito ay ginamit ni Ramon upang manipulahin siya. Sumali siya sa mga malalabong transaksyon ni Ramon. Sa simula, ay hindi pa lubos na nauunawaan ang buong lawak ng panloloko. Para kay Clarissa, si Ramon ay ang kanyang tiket sa isang mas magandang buhay, isang panukala na mahirap tanggihan. Ang kanyang body ay nalunod sa kaguluhan ng mga material na bagay, at ang kanyang mga tanong ay nalimot sa bawat regalong matatanggap niya. Ang panloloko ay nagpatuloy ng ilang panahon. Ang kanyang pagdadalang tao ay nagbigay ng isang pambalot sa kanyang kalungkutan na inakala niyang pagod lamang, at ang mga pagbabago sa kanyang hormones. Ngunit unting nagsimulang maramdaman ni Luningning na mayroong kakaiba. Ang mga paliwanag ni Ramon tungkol sa mga pamumuhunan ay naging mas malabo. Ang kanyang oras sa bahay ay naging mas kakaunti, at ang kanyang mga mata ay laging mayroong tila anino ng pagtatago. Ang kanyang intuition bilang isang babae, bilang isang asawa, ay nagsasabing may mali. Ngunit ipinagtatanggol niya si Ramon sa kanyang isip. Iniisip na marahil ay masyado lang siyang sensitibo dahil sa kanyang pagbubuntis. Ang katotohanan ay bumulaga sa kanya sa isang social event, isang pagtitipon ng mga prominenteng personalidad sa syudad. Naroon si Luningning, isang umiinom ng non-alcoholic sparkling cider, nakikipag-usap sa mga kilalang tao habang hinahanap ang kanyang asawa. Nang bigla siyang mapatingin sa isang tahimik na sulok ng bulwagan, doon niya nakita si Ramon at Clarissa, ang kanyang executive assistant, na malapit na magkatabi. Ang kamay ni Ramon ay nakahawak sa baywang ni Clarissa, at ang mga ngiti nila ay tila nagpapahiwatig ng isang lihim na mundo na hindi niya alam. Ang mundo ni Luningning ay gumuho. Ang mga boses sa kanyang paligid ay naging malabo, ang musika ay naging ingay, at ang bawat kulay ay naging itim at puti. Ang pakiramdam ng pagtataksil
ay humugod sa kanyang hinina. Hindi lamang niya nawala ang kanyang asawa, ngunit naramdaman din niya na ipinagkanulo niya ang legasya ng kanyang ama. Ang pondo na inilaan para sa kabutihan ng komunidad ay naging kasangkapan sa isang kasinungalingan. Ang sakit ay dabot pagkawala ng pag-ibig at pagkawala ng dangal. Ang sumunod na mga araw ay tila lumipas sa isang ulap ng luha at kawalan ng pag-asa. Si Luningning ay nagkulong sa kanyang silid, tanging ang tunog ng kanyang pag-iyak ang bumabasag sa katahimikan. Ngunit ang kanyang kaibigan at abogado, si Amelia Santos, ay hindi pinabayaan siyang mag-isa. Si Amelia, na matagal nang kilala ang pamilya ni Luningning, ay nagbigay sa kanya ng lakas at pag-asa. Luningning, hindi mo kailangang magtiis ng mag-isa, sabi ni Amelia, habang pinipiga ang kanyang kamay. Aharapin natin ito. Sa tulong ni Amelia, nagsumite si Luningning ng petisyon para sa diborsyo. Ang balita ay mabilis na kumalat at ang kaso ay naging usapan sa buong siyudad. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagpapahirap ni Ramon. Inamit niya ang kanyang impluensya at mga koneksyon upang siraan si Luningning sa media. Inilalarawan siya bilang isang babaeng paranoia, emosyonal na hindi matatag, at naghahanap lamang ng atensyon dahil sa kanyang pag-iisip. Ang bawat pahayagan ay tila nagpapakita ng isang peking larawan ni Luningning, isang babaeng nawawala sa katinuan. Ang mga paninila ay nagdulot ng mas matinding sakit na nagparamdam sa kanya ng pag-iisa laban sa isang makapangyarihang kalaban. Isang hapon, sa gitna ng kanyang pagkalugmok, naglakad si Luningning patungo sa lumang silid, aralan ng kanyang ama. Ang silid ay puno ng amoy ng lumang papel, balat, at ang pamilyar na pabango ng kanyang ama. Sa gitna ng kanyang mga libro, mga alaala, at mga antigo, naramdaman ni Luningning ang isang bahagyang ginhawa. Ang lugar na ito ay dating kanlungan ng kanyang ama, at ngayon ay tila kanlungan din niya. Habang naglalakad siya sa paligid, hinahaplos ang mga libro at mga larawan. Napansin niya ang isang lumang talaarawan na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga papel. Kulay kayumanggi, may lumang balat, at mayroon pang markang ginawa ng kanyang ama sa gilid nito. Kinuha niya ito. Pakiramdam ang bigat ng nakaraan sa kanyang mga kamay. Sa paghawak sa talaarawan, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa, isang mahina, ngunit umiiral na pag-asa na marahil sa pagitan ng mga pahina na ito ay naroon ang kasagutan, ang susi sa kanyang kalayaan at ang muling pagbabalik ng dangal ng kanyang ama. Kabanata 2. Mga bulong mula sa nakaraan ng lumang talaarawan ni Don Matthew ay nakasalampak sa kanyang mga palad. Ang balat nito ay makinis at may kakaibang amoy. Nang lumipas na panahon, halong alikabok, tuyong papel, at ang mahinang halimuyak ng jasmine na madalas ipinamumukod tangin ng kanyang ama sa kanyang hardin. Habang pinitigan ni Luningning ang talaarawan, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso, na napakatagal nang nilukuban ng dilin. Huminga siya ng malalim, ang bigat ng kanyang tiyan ay nagpapaalala sa kanya ng bagong buhay na kanyang dinadala, isang buhay na kailangan niyang ipagtanggol mula sa kasinungalingan at palilinlang. Dahan, binuksan niya ang talaarawan. Ang mga pahina nito ay naninilaw na. Sa simula, ang mga nakasulat ay tila ordinaryong paglalarawan ng araw na buhay ng kanyang ama. Mga petsa, pangyayari, mga pulong sa negosyo, at mga simpleng obserbasyon tungkol sa panahon o sa mga bulaklak sa hardin. Ngunit sa pagitan ng mga linyang ito, lumitaw ang malalim na pag-iisip ni Don Mateo. Ang tunay na kayamanan
ay hindi nasusukat sa halaga ng pilak, kundi sa halaga ng pag-ibig na ibinabahagi at sa kabutihang naibibigay. Isinulat niya sa isang pahina ang kanyang sulat. Kamay ay maayos at may tiwala. Ang pamilya, ang pundasyon, ang komunidad ang pataba. Inasa ni Luningning ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay nalalabo sa mga luha. Nariyan ang mga alaala ng kanyang kabataan, ang mga payo ng kanyang ama, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang walang sawang pagsuporta. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama, hindi lamang sa mga salita kundi sa bawat stroke ng kanyang panulat. Parang kausap niya ang kanyang ama, binibigyan siya ng lakas sa bawat pahina. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, aking anak. Ang ilaw ng katotohanan ay laging mananaig sa dilin. Isang pahina ang nagpahiwatig. Tila mensahe mismo para sa kanya. Ang mga salitang yun ay humawak sa kanyang puso, nagbibigay sa kanya ng pag-asa na hindi palubusang namamatay ang lahat. Habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, ang tono ng tala-arawan ay nagsimulang magbago. Ang mga personal na pagmumuni muni ay unting napalitan ng mas detalyadong mga tala tungkol sa kanyang mga pinansyal na pamumuhunan, mga proyekto ng Don Mighty Legacy Fund, at pinakamahalaga, mga babala tungkol sa pagprotekta sa kanilang yaman ng pamilya. Hindi lamang isang mapagkawang gawa si Don Mikio, kundi isang mapanuri at may malawak na pananaw na negosyante. Isinulat niya ang mga mekanismo ng isang sistema ng dobling control para sa Legacy Fund na idinisenyo upang matiyak na ang bawat transaksyon ay dadaan sa dalawang magkaibang partido para sa pag-aproba na pumipigil sa sinumang individual na magkaroon ng ganap na kontrol. Ang tiwala ay ibinibigay sa tao, ngunit ang seguridad ay nasa sistema, isinulat niya. Ang sinumang naghahanap ng pagpapabagsak ay laging maghahanap ng kahinaan sa pinakapundasyon. Ang mga babala ay naging mas partikular. Nagbanggit siya ng mga mandaragit na nakasuot ng balatang tugpa, mga individual na lumalapit na may mabuting layunin, ngunit may nakatagong masamang hangarin. Ang kanyang ama ay may kakaibang kakayahan na makita ang lampas sa mga mukha, na unawain ang tunay na motibo ng mga tao. Mag-ingat sa mga nagmamadaling yumaman, sa mga nangangako ng mabilis na paglago, ng walang matatag na pundasyon, paalala niya. Ang mga salitang ito ay tila lumulutang sa hangin, direktang patama kay Ramon sa mga pangako nito na palalagin ang pondo ng mas mabilis at mas epektibo. Naramdaman ni Luningning ang kaba sa kanyang dibdib. Naging bulag siya, at ngayon, ang mga salita ng kanyang ama ay unting nagbubukas ng kanyang mga mata. Sa isang pahina na halos natatakpan na ng mga kulay, kayumangging mansa ng oras, natuklasan niya ang isang lumang peraso ng papel na nakasingit. Ito ay isang simpleng sketch, isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, napapalibutan ng mga puno at may malaking na nakamarka sa isang tiyak na lugar sa loob ng bahay. Sa ibaba nito, may nakasulat na mga salita sa kanyang sulat. Kamay na puno ng hiwaga, ang susi ay nasa pinakatahimik na lugar. Batangas. Isang bahay sa Batangas. Naalala ni Luningning na mayroon na silang maliit na lupain doon. Isang retreat place ng kanyang ama kung saan madalas siyang mag-meditate at mag-isip. Hindi niya kailanman naisip na mayroong mahalagang bagay na nakatago doon. Ang mga salita, isang palatandaan, isang huling paalala mula sa kanyang ama. Sa kabila ng kanyang pagod at ang kanyang kondisyon, isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanyang diwa. Kailangan niyang hanapin ang bahay na yon. Kailangan niyang hanapin ang susi. Kinabukasan, sa unang sikat ng araw, ay pinuntahan ni Luningning si Amelia.
Santos ang kanyang kaibigan at abogado. Ipinaliwanag niya ang kanyang natuklasan, ipinakita ang talaarawan at ang sketch. Agad na naintindihan ni Amelia ang potensyal na kahalagahan nito. Luningning, kung ano man ang matatagpuan mo diyan, maari itong maging asa natin. Sabi ni Amelia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang paglalakbay patungo sa Batangas ay puno ng katahimikan at pag-asa. Ang tanawin sa labas ng bintana ng kotse ay unting nagbago mula sa abalang cityscape patungo sa mas tahimik at lundyang tanawin ng probinsya. Ang mga bukiri ng tubo, ang mga puno ng niyog na sumasayaw sa hangin, at ang malayo at asul na mga bundok ay nagbigay ng isang pamilyar na ginhawa kay Luningning. Ito ang lupaing minahal ng kanyang ama, ang lugar kung saan siya nakakahanap ng kapayapaan. Nang makarating sila sa liblib na lugar sa bayan ng San Luis, Batangas, natagpuan nila ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy, na papalibutan ng matatangkad na puno at mga luma ng halaman. Ang bahay ay simple, ngunit may kakaibang ganda na nagmula sa kanyang pagiging luma at mayaman sa kasaysayan. Ito ang kanlungan ng kanyang ama, ang lugar kung saan siya madalas magnilay. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng sariwang lupa at asin mula sa kalapit na dagat. Pumasok si Luningning sa bahay, ang bawat hakbang ay nagdulot ng mahinang ingay. Ang loob ay malinis, ngunit tila hindi na nagamit sa loob ng mahabang panahon. Ang hangin ay may dalang amoy ng lumang kahoy at mga alaala. Tiningnan niya ang sketch sa talaarawan. Sinusubukang iugnay ang sa isang tiyak na lokasyon sa loob ng bahay. Naghanap siya sa bawat sulok, sa ilalim ng mga sahig, sa likod ng mga lumang aparador. Pagkatapos ng ilang oras ng maingat na paghahanap, habang inaabot niya ang isang lumang painting ng isang lokal na tanawin na nakasabit sa isang dingding, napansin niya ang isang bahagyang nakaumbok na bahagi sa likuran nito. Ang pintura ay tila bahagi ng dingding. Ngunit sa masusing pagtingin, makikita ang isang maliit na puwang. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan niyang inalis ang painting. Sa likod nito ay naroon ang isang maliit na kabinet na nakatago sa dingding na ginawa ng napakakinis upang hindi agad mapansin. Sa loob ng kabinet ay isang lumang bakal na sakiti deposit box. Huminga ng malalim si Luningning, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Dahan, binuksan niya ang kabinet. Sa loob ay naroon ang isang maliit na susi na may kakaibang disenyo at isang kapirasong papel na may nakasulat na address ng isang kilalang at pinagkakatiwalaang bangko sa Maynila. Ang susi ay hindi literal na isang susi sa kanyang kalayaan, kundi isang susi sa isang mas malaking katotohanan. Kinabukasan, kasama si Amelia, pumunta si Luningning sa bangko. Ang loob ng bangko ay malaki at may malamig na simoy ng hangin. Ang katahimikan nito ay nagpaparamdam ng paggalang at pagiging importante. Matapos ng ilang kinakailangang papeles at pagpapakita ng kinakailangang aid, dinala sila sa isang pribadong silid. Sa harap nila ay naroon ang isang kahon ng sakiti deposit box na may numero na kapareho ng nakasulat sa papel. Ang tensyon sa silid ay halos nararamdaman. Nanginginig ang mga kamay ni Luningning habang ipinapasok niya ang susi. Nagbukas ang kahon nang may mahinang kaluskos. Sa loob ay naroon ang isang koleksyon ng mga dokumento, detalyadong mga pahayag sa pananalati, mga orihinal na kontrata ng Don Maito Legacy Fund, at, sa ibabaw ng lahat, isang selyadong sobre na may pangalan ni Luningning.
Pinuksan niya ang sobre, ang kanyang mga mata, ay agad na naghahanap ng mga salita ng kanyang ama. Ito ay isang huling liham, isinulat ilang linggo bago siya pumanaw. Aking mahal na luningning, nagsimula ang liham. Kung binabasa mo ito, marahil ay nahaharap ka sa mga hamon. Laging tandaan, ang aking pagmamahal at pagtitiwala sa iyo ay walang hanggan. Ang mga dokumentong ito ay proteksyon. Isang gabay. Gamitin mo ito upang ipagtanggol ang kung ano ang tama, hindi lamang para sa iyong sarili kundi para sa ligasisan na aking itinatag. Huwag mong hayaang manalo ang kasamaan. Maging matapang, aking anak. Mahal kita. Ang mga luha ay bumuhos sa kanyang mga mata. Hindi na ito luha ng kalungkutan kundi luha ng pagmamahal at pag-unawa. Ngunit agad siyang bumalik sa mga dokumento. Sa bawat pahina na binuksan niya, ang linyang naghihiwalay sa pagitan ng kasinungalingan at katotohanan ay naging mas malinaw. Ang mga dokumento ay nagpapakita ng isang komplikadong network ng panloloko. Ang pagtatatag ni Ramon ng mga kumpanyang Shaol, ang sistematikong paglilipat ng pondo mula sa Don May to Legacy Zone patungo sa kanyang sariling mga account, at ang paggamit ng mga pondong yon upang pondohan ang kanyang mga proyekto sa real estate, pati na rin ang maranyang pamumuhay niya kasama si Clarissa. Ang epektibong pamamahala ng ari-arian na ipinangako ni Ramon ay isang matinding pandaraya. Ang mga bank statement ay nagpapakita ng malalaking halaga na inilipat sa mga account na nakapangalan sa mga kumpanya na hindi pamilyar kay Luningning. Ngunit ang mga trail ng pera ay nagtapos sa mga personal na proyekto ni Ramon. Ang bawat numero ay isang patunay ng kanyang pagtataksil, bawat kontrata ay isang selo sa kanyang kasinungalingan. Ang kanyang tiyan ay tila kumirot sa tindi ng kanyang galit at pagtataksil. Samantala, sa kabila ng Maynila, sa Maranyang condominium na binayaran ni Ramon, si Clarissa Reyes ay nakakaranas ng sarili niyang bangungo. Ang kanyang inisyal na ambisyon at ang pagtahumaling sa kayamanan ni Ramon ay unting napalitan ng takot at pagkamuhi. Si Ramon, na nooy laging akit at kaakit, ay nagiging mas diktador at marahas. Hindi lamang sa kanyang mga salita, kundi pati na rin sa kanyang pagbabanta sa kinabukasan at kaligtasan ni Clarissa at ng kanyang pamilya. Clarissa, hindi mo naiintindihan ang mundo ng negosyo, sabi ni Ramon. Sa kanya isang gabi, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng paghamak. Ikaw ay isang maliit na pamumuhunan lamang, madaling palitan. Huwag mong subukan ang aking pasensya. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Clarissa na nagparanlam sa kanya ng pagiging walang silbi. Narealize niya na hindi siya higit pa sa isang kasangkapan. Isang laruan sa laro ni Ramon. Ang mga pangako ng isang mas magandang buhay ay tila naglaho na napalitan ng isang mapait na katotohanan na siya ay biktima rin. Ang kanyang mga tanong tungkol sa mga malalabong transaksyon ay madalas na sinasagot ng mga galit na sigaw at pagbabanta na nagpaparamdam sa kanya ng isang malalim na pangamba. Isang gabi, matapos ang isang sosyal na kaglanapan, umuwi si Ramon na galit na galit. Tila may hindi nagustuhan sa pagtrato sa kanya ng ilang kasamahan sa negosyo, at lahat ng galit niya ay ibinuhos niya kay Clarissa. Saan ka ba nagpunta? Bakit hindi mo ako sinundan agad? Sigaw niya, ang kanyang mukha ay namumula. Wala kang silbi. Ginaganit lang kita sa trabaho para maging maganda sa tabi ko. Hindi para isip o magtanong. Sino ka ba para magtanong sa akin? Isa kang basura na kinuha ko sa putik. Madali lang kitang itapon
Kung gugustuhin ko, ang kanyang mga salita ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sakit. Nang gabing iyon, matapos ang isang masiding pagtatalo, nawalan na ng kontrol si Ramon. Huwag kang maglalakas, loob na suway na ko, Clarissa. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay mas mapanganib kaysa sa anumang sigaw. Sisirain ko ang buhay mo, ang buhay ng pamilya mo. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng isang taong tulad ko. Akala mo ba ang luningning ay ang tangi kong nilaro? Ang pundo niya ay isang gintong tiket na nakuha ko. At kung magtatangka kang ihayag iyan, masisira ka. Ikaw at ang pamilya mo, ang kanyang mga kamay ay naninginig mulit sa kanyang takot. Isang bagong determinasyon ang sumilay. Hawak ang kanyang telepono na madalas niyang gamitin upang kumuha ng mga litrato, ay dahan niyang inaktibo ang voice recorder. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa recording na yon, ngunit kailangan niya ng proteksyon. Ang galit na tinig ni Ramon, ang kanyang mga insulto, at higit sa lahat, ang kanyang pag-amin na niloko niya si Luningning at inilaan ang pundo para sa kanyang sariling kapakinabangan ay naitala lahat. Ang bawat salita ay isang ebidensya, isang patunay ng kanyang kasalanan. Ang kanyang tiyan ay kumulo, ang kanyang kamay ay nanginginig habang pinipindot niya ang stop recording. Ang kanyang puso ay kumakabob ng malakas. Ang takot ay malaki, ngunit ang katotohanan ay mas malaki. Ito ang simula ng kanyang paglaya, at marahil ang simula ng hustisya para kay Luningning. Ang bulwagan ng templo ng hustisya sa lungsod Quezon ay puno ng tensyon ng halos mahawakan ng sinuman. Ang malamig na aircon ay hindi sapat upang pawiin ang kaba at pag-aalinlangan na bumabalot sa bawat isa sa loob. Ang inay ng mga sapatos na naglalakad sa marumol na sahig, ang mahihinang bulungan ng mga nasa likuran, at ang kaluskos ng mga papel ay nagiging tunog ng pag-asa at pagkabigo. Si Luningning de la Cruz, nakaupo sa kabilang panig ng silid, ay nakaramdam ng pagod. Ang kanyang tiyan ay bilugan na isang patunay ng buhay na lumalaki sa loob niya na nagbibigay sa kanya ng lakas at determinasyon na labanan ang labanan na ito. Sa kanyang tabi, si Ate Amelia Santos, ang kanyang matapat na kaibigan at abogado, ay nagpapakita ng kalmadong ngunit matalas na tingin, handang ipaglaban ang katotohanan. Sa kabilang banda, si Ramon Hidalgo, na may suot na mamahaling suit, ay nakaupo nang may kumpiyansa. Sa kanyang tabi, ang kanyang abogado ay mayabang na naglalahad ng mga argumento na nagpapakita ng mga dokumento na nagpapahiwatig na ang lahat ng transaksyon ay lehitimo. Ang kanyang ngiti ay nakakainis, puno ng pagmamataas na halos tumagos sa mga pader ng korte. Iginagalang na hukom, ang sabi ng abogado ni Ramon. Ang kanyang tinig ay malakas na tiwala, ang aking kliyente, si Ramon Hidalgo, ay naging biktima ang mapait na pag-iisip at emosyonal na kawalang tatag ng kanyang asawa, na ngayon naghahanap ng diborsyo. Ang mga paratang laban sa kanya ay walang batayan, pawang mga paninira lamang ng isang babaeng nabigo sa pag-ibig at nagnanais na agawin ang area na pinaghirapan ng kanyang asawa. Nagpakita ang abogado ng mga bank statement, mga kontrata, at mga business registration na tila sumusuporta sa kanilang argumento. Ipinipinta nila si Luningning bilang isang desperadong babae na puno ng inggit at galit, na halos hindi makilala ang katotohanan mula sa kanyang sariling imahinasyon. Sinabi nila na ang Don Mayor Legacy Fund ay maingat na ininvest sa iba't ibang mga proyekto ng real estate na nagdulot ng malaking tubo para sa pondo, at ang anumang pagbabawas ay legal na pagpapalipat ng pondo para sa muling pag-invest.
Ang kanilang mga salita ay tila may lohika. May sapat na pagpapaliwanag upang lumikha ng pagdududa sa sinumang nakikinig. Si Luningning ay napapikit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang sakit ng mga salita ni Ramon ay tumagos sa kanya. Ngunit mas matindi ang kirot ng pagtataksil. Nagawa niyang manipulahin ang katotohanan ng ganito kadali, nang halos paniwalaan mo ang kanyang mga kasinungalingan. Sa isang sandali, nagulat siya kung paano niya nagawang pagtiwalaan ng ganoong klaseng tao. Ngunit mabilis na pinalitan ang pagdududa ng determinasyon. Para sa kanyang anak at para sa ligasya ng kanyang ama, hindi siya susuko. Ang lahat ng ito ay pinagmamasdan ni Hukom Hilario de Guzman, isang matandang hukom na may mga uban na buhok at mga mata na tila nakakakita ng lampas sa mga salita. Kilala si Hukom Hilario sa kanyang karunungan at walang kinikilingan, ngunit mayroon ding personal na koneksyon kay Don Mateo de la Cruz. Si Don Mateo ay isang malapit na kaibigan ng kanyang ama at minsan din siyang naging mentor sa kanya noong siya ay isang batang abogado pa lamang. Ang Legacy Fund ay isang proyekto na matagal nang pinag-usapan nila ni Don Mateo, isang testamento sa pagmamahal sa komunidad. Kaya't, ang kasong ito ay may ibang kahulugan para kay Hukom Hilario. Ang kanyang mga mata ay matalas, sinusuri ang bawat ekspresyon, bawat salita. Nagtanong siya ng mga detalyadong katanungan tungkol sa mga transaksyon ng Legacy Fund, lalo na ang mga paglilipat ng pondo sa mga bagong kumpanya ng pamumuhunan na itinayo ni Ramon. Maaari mo bang ipaliwanag? Hidalgo, tanong ni Hukom Hilario. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may bigat ang eksaktong layunin ng mga kumpanyang ito at kung bakit kinakailangan na ilipat ang pondo sa halip na direktang mamuhunan sa pangalan ng Don Mateo Legacy Fund, tulad ng nakasaad sa orihinal na charter ng pondo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ramon. Ang kanyang ngiti ay unting lumabo. Nagsimula siyang magpaliwanag ng may kalituhan. Ang kanyang mga salita ay naging mabilis at tila walang direksyon. Iginagalang ng hukom, ito ay para sa epektibong pamamahala, alam niyo na po. Para maiwasan ng mga buwis, at para sa mas mabilis na paglago. Umubo siya, ang pawis ay unting bumuo sa kanyang noo. Ang kanyang abogado ay sumubok na umipal, ngunit pinigilan sila ni Hukom Hilario ng isang simpleng kaway ng kamay. Narinig ko ang paliwanag na iyan noon. Ang aking tanong ay, anong pagpapaliwanag ang mayroon ka para sa mga provision sa charter na nagbabawal sa direktang paglilipat ng pondo sa labas ng orihinal na istruktura ng walang malinaw na pag-aproba ng lupon? Ang tanong ay tumagos kay Ramon na tila binigyan siya ng direktang atake. Ang sistema ng doubling control na nabanggit sa talarawan ni Don Mateo ay muling bumalik sa isip ni Luningning. Alam ni Don Mateo ang mga panganib na ito at inihanda niya ang lahat. Ang mukha ni Ramon ay namutla. Ang pagiging kumpiyansa niya ay unting naglaho, napalitan ng isang halo ng pagkabalisa at takot. Ang kanyang mga mata ay lihim na sumulyap sa pinto ng courtroom na parang naghahanap ng paraan upang makatakas. Ngunit ang oras na ito ay hindi ang pagtakas. Ito ang oras ng katotohanan. Ito na ang pagkakataon ni Ate Amelia Santos. Tumayo siya ng may dignidad, ang kanyang mga mata ay nanininingning ng may matalas na intensyon. Iginagalang ng hukom, sa kabila ng mga pahayag, ang detensa, mayroon kaming mga ebidensya na magpapatunay na ang mga transaksyon ni Ramon Hidalgo ay pawang panloloko at pandaraya. Ang bulungan sa loob ng courtroom ay lumakas at pinakalma,
ito ni Hukong Hilario sa isang kaway ng degal. Unang ipinakita ni Amelia ang tala-arawan ni Don Maitio. Ang tala-arawan na ito, iginagalang na Hukong, ay hindi lamang isang simpleng koleksyon ng mga personal na pagmumuni. Ito ay isang testamento sa pagiging mainat at mapanuri ng yumaong Don Maitio de la Cruz. Dito, malinaw na nakasaad lalala ang kanyang mga alalahain tungkol sa mga mandaragit na nakasuot ng balat ng tupa at ang kanyang mga probisyon para sa sistema ng dobleng kontrol na dapat sundin sa lahat ng oras para sa Don Maitio Legacy Fund. Pinasa ni Amelia ang ilang siti mula sa tala-arawan. Ang mga salita ni Don Maitio ay tila umalingaw-ngaw sa bulwagan, nagbibigay ng timbang sa bawat paratang. Sunod, ipinakita ni Amelia ang mga orihinal na dokumento na nakuha ni Luningning mula sa Sakiti Deposit Box. Ang mga ito ay hindi lamang mga kontrata, kundi pati na rin ang detalyadong financial statements, ledger entries, at bank transfers na nagpapakita ng sistematikong paglilipat ng pondo. Ang mga dokumentong ito, iginagalang na Hukong, patuloy ni Amelia, ay nagpapakita ng isang malinaw na pattern ng pagnanakaw. Ang mga pondo mula sa Don Maitio Legacy Fund ay hindi invested, kundi inilipat sa mga show company na itinayonig. Hidalgo, at mula doon, inilipat sa kanyang personal na mga account at ginamit upang pondohan ang kanyang mga sariling proyekto sa real estate, pati na rin ang kanyang maranyang pamumuhay kasama ang kanyang kabit. Habang nagsasalita si Amelia, ipinakita niya ang isang visual presentation na nagpapakita ng flowchart ng mga transaksyon na nagpapakita ng bawat paglilipat ng pera mula sa pondo patungo sa mga personal na proyekto ni Ramon. Ang bawat araw, bawat numero ay isang patunay ng kanyang pagtataksil. Ang mga mukha ng mga urado at ng mga manonood ay puno ng pagkabila. Pagkatapos, si Luningning mismo ang tumayo upang magbigay ng kanyang patotoo. Sa kabila ng kanyang pagiging buntis at ang pait ng kanyang karanasan, ang kanyang tinig ay kalmado at matatag. Iginagalang ng Hukong, nagtiwala ako kay Ramon. Nagtiwala ako sa kanya, hindi lamang bilang asawa ko, kundi bilang tagapangalaga ng ligasya ng aking ama. Ngunit sinira niya ang lahat. Hindi lamang niya sinira ang aking puso, sinira niya ang tiwala ng isang buong komunidad na dapat makinabang sa pondo na yon. Ang bawat pahina ng tala-arawan ng aking ama, bawat dokumentong nakuha namin, ay nagpapatunay na ang pagmamahal ko ay ginamit niya upang manikulahin at nakawan ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit mayroon ding isang hindi matitinag na lakas. Si Ramon ay tila nagsisimula ng manginig. Ang kanyang abogado ay sumubok na examine kay Luningning, ngunit ang bawat tanong ay sinasagot ni Luningning ng may katotohanan at pagkakaisa sa mga ebidensyang ipinakita. Ang kanilang pagtatangka na ilarawan si Luningning bilang isang paranoid na babae ay unting nabigo, habang ang kanyang patotoo ay nagpapakita ng isang babae na, sa kabila ng sakit, ay naghahanap ng katarungan. Sa sandaling ito, nang malapit ng magwagi ang depensa ni Ramon sa kanilang pagtatangka na magtanim ng pagdududa, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Pumukas ang malaking pinto ng courtroom at isang figura ang pumasok. Lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Si Clarissa Reyes ang pumasok. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay may bakas ng takot. Ngunit mayroon ding matinding determinasyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan siyang naglakad patungo sa testigo stand. Nakausap na niya si Ate Santos ng lihim, matapos ang kanyang matinding takot sa mga banda ni Ramon. Ang huling pagtatalo nila Ramon, kung saan inamin ni Ramon ang kanyang mga pandaraya at nagbanta na sisirain
Ang kanyang buhay, ang nagtulak kay Clarissa na gumawa ng tama. Ang kanyang budhi ay hindi na kayang tiisin, ang bigat ng kanyang pagiging kasabwat. Nais kong magbigay ng patotoo, idinagalang na Hukom, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahinang ngunit malinaw. Nagulat ang lahat. Si Ramon ay lalong namutla, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at pagtataksi. Clarissa, anong ginagawa mo rito? Pulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng galit at pagbabanta. Ngunit hindi na siya pinansin ni Clarissa. Iginagalang na Hukom. Mayroon po akong ebidensya na magpapatpunay sa mga pratang laban kay Ramon Hidalgo, sabi ni Clarissa. Ang kanyang tinig ay unting lumakas. Kinuha niya ang kanyang telepono at may pinihit siya. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti, naghihintay. Pagkatapos, isang tunog ang umalingaw sa buong bulwagan. Ito ay ang boses ni Ramon, galit at puno ng paghamak. Huwag na huwag kang maglalakas. Loob na suwayin ako, Clarissa. Sisirain ko ang buhay mo, ang buhay ng pamilya mo. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng isang taong tulad ko. Akala mo ba ang luningning ay ang tangi kong nilaro? Ang pundo niya ay isang gintong tiket na nakuha ko. At kung magtatangka kang hihayag iyan, masisira ka. Ikaw at ang pamilya mo. Ang bawat salita ay tumagos sa bulwagan, umalingaw sa bawat sulok, nagpapatunay sa lahat ng kasinungalingan. Ang galit na boses ni Ramon, ang kanyang pag-amin sa panluloko, ang kanyang mga pagbabanta, lahat ay malinaw na narinig ng lahat ng naroon. Ang courtroom ay nabalutan ng katahimikan, na sinundan ng isang malakas na bulungan. Ang mga mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Si Luningning ay napatulo ang luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa at katarungan na sa wakas ay sumart. Ang mukha ni Ramon may unsing nagbago. Ang kanyang pagmamataas ay naglaho, napalitan ng isang maputlang kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, sa matinding takot at kawalan ng pag-asa. Sinubukan niyang magprotesta. Iginagalang na Hukom. Iyan ay binago. Iyan ay hindi totoo. Ngunit ang kanyang tinig ay nanginginig at ang kanyang mga salita ay walang bigat. Ang kanyang abogado ay tila natigilan. Alam na walang detensa laban sa ganoong ebidensya. Si Hukom Hilario de Guzman ay narinig ang lahat. Tiningnan niya si Ramon nang may pangingilabot. Ang isang taong tila may mataas na pinag-aralan at mapagkakatiwalaan ay nagawa ang ganoong klaseng pandara. Patay sa lahat ng ebidensyang ipinakita. Kabilang ang detalyadong mga tala-arawan ng Yumaong Don Mayt de la Cruz, ang mga original na financial documents na nagpapatunay sa mga paglilipat ng pondo, ang ekspertong pagsusuri sa cash flow, at ang di mapagkailangang audio recording na ipinakita ni Clarissa Reyes. Sabi ni Hukom Hilario, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at bigat. Ang korte ay nagbigay ng sumusunod na pasya. Ang lahat ay nakinig ng mabuti. Una, ang petisyon para sa diborsyo ay pinagtitibay. Ang kasal nina, din Luningning de la Cruz, Hidalgo, at di Ramon Hidalgo ay opisyal ng pinawawalang bisa. Isang buntong hininga ng ginhawa ang lumabas mula kay Luningning. Pangalawa, Luningning de la Cruz ang magkakaroon ng buong kustodya sa kanyang paparating na anak. Ipinagbabawal ang anumang pagtatangka ni Ramon Hidalgo na makipag-ugnayan kay de la Cruz at sa kanyang anak sa anumang paraan. Pangatlo, Ramon Hidalgo
ay inuutusan na ibalik ang lahat ng pondo na kinuha mula sa Don Matthew Legacy Fund, kasama ang lahat ng interes at tubo na dapat nitong nakuha. Ika-4, batay sa mga matibay na ebidensya ng pandaraya, paglusay ng pondo, at financial fraud, inuutusan ng korte ang agarang ayon kay Ramon Hidalgo sa loob ng korte. Nagulat ang lahat. Ang mga sheriff ay mabilis na lumapit kay Ramon na tila nawawala sa katinuan. Ang kanyang pagmamataas ay naglaho, napalitan ng pagkabigla at matinding pagkapahiya. Sinubukan niyang lumaban, ngunit masyado na siyang mahina. Dinala siya palabas ng courtroom. Ang kanyang dating kapangyarihan ay naglaho na parang bula. Panghuli, patuloy ni Hukom Hilario na tumingin kay Clarissa. Para kay Miss Clarissa Reyes, ang korte ay kinikilala ang kanyang kooperasyon at ang kanyang matapang na patutuo sa pagpapakita ng katotohanan. Gayunpaman, ang kanyang pagiging kasabwat sa mga paunang transaksyon ay hindi maaring ipagsawalang bahala. Ang kanyang kaso ay ipapasa sa nararapat na ahensya para sa karagdagang pagsusuri at maaaring humarap pa rin siya sa mga legal na kahihinatnan para sa kanyang paunang pagkakadawit, ngunit bibigyan siya ng pagsasaalang para sa pagbabawas ng sentensya dahil sa kanyang kooperasyon. Si Clarissa ay naninginig, ngunit mayroon ding bahagyang ginhawa sa kanyang mga mata. Sa wakas, malaya na siya sa aalipin ni Ramon. Alam niya na may mga kahihinatan pa rin, ngunit ang bigat ng kasinungalingan ay naalis na sa kanyang balikat. Si Luningning, habang nakaupo, ay huminga ng malalim. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos, ngunit ngayon, ang mga ito ay luha ng tagumpay, luha ng katarungan. Ang legasya ng kanyang ama ay naibalik na. Ang kanyang kinabukasan at ang kinabukasan ng kanyang anak ay sa wakas ay ligtas na mula sa anino ng pagtataksil. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa bintana ng kwarto ay tila mas maliwanag ngayon. Nagbibigay ng asa sa isang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas mula nang marinig ang huling pagbagsak ng garal, ang tunog na nagpawalang, bisa sa isang kasal na binuo sa kasinungalingan. Ngunit nagbigay daan sa isang bagong umaga. Sa gitna ng payapang bayan ng San Fernando, La Union, kung saan ang dagat ay tila bumubulong ng mga awit ng kapayapaan at ang mga bundok ay nagbibigay ng matatag na kanlungan, isang bagong buhay ang sumilang kasama ang isang bagong asa. Si Luningning de la Cruz, na ngayon ay malaya na sa bigat ng nakaraan, ay ipinanganak ang isang malusog at ibig na sanggol na babae na pinangalanan niyang Sinag. Sinag, ang salitang Tagalog para sa sinag ng araw, ay naging simbolo ng liwanag na unting bumalik sa kanyang buhay, isang paalala na sa bawat paglubog ay mayroong laging paglitaw ng bagong asa. Ang pangalan ay hindi lamang isang simpleng tawag. Ito ay isang panalangin, isang pangako, isang pagpapakita ng kanyang paniniwala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na araw. Ang kanilang tahanan ay isang lumang bahay, kubo na ari ng kanyang ama, si Don Mateo, na ngayon ay muling binuhay ni Luningning. Matatagpuan ito sa isang liblib na bahagi ng baybayin, kung saan ang mga alon ay tila nagpapahinahon sa bawat pagkabahala, at ang sariwang hangin ay nagdadala ng amoy ng asin at sariwang bulaklak. Dito, itinayo ni Luningning ang kanyang munting paiso. Ang dating lupaing tila natutulog na ginising niya sa kanyang pagmamahal sa arkitektura ng tanawin. Ngayon, ito ay isang makulay na hardin, puno ng mga makukulay na gumamela, pinangbawgain kailala na kumakapit sa mga dingding, at iba't ibang uri ng mga halaman
na tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Bawat halaman may itinanim niya ng may pagmamahal at pag-asa. Bawat dahon ay tila nagkukuwento ng kanyang muling pagbangon. Para sa'yo ito, sinag, bulong niya habang inaalagaan ng isang batang sampaglita. Ang kanyang anak ay payapang natutulog sa kanyang duyan sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ang bawat bulaklak, bawat dahon, ay alaala ng kung gaano tayo kalakas. Ang paggawa sa hardin ay naging isang forma ng pagpapagalin para kay Luningning. Sa bawat pagbungkal ng lupa, pakiramdam niya ay binubungkal niya ang sarili niyang mga sugat, inilalabas sa ang mga damong ligaw ng nakaraan, at inihahanda ang lupa para sa mga bagong buto ng pag-asa. Ang kalikasan ang naging kanyang therapist, ang dagat ang naging kanyang kumpidente, at ang ihip ng hangin ang naging kanyang aawit ng payapa. Sa gitna ng kanyang hardin, nagtayo si Luningning ng isang maliit, akit na tindahan. Pinangalanan niya itong sinag ng hardin, isang homage sa kanyang anak at sa bagong liwanag na natagpuan niya. Ang tindahan ay hindi lamang nagbebenta ng mga halaman at bulaklak, nag-aalok din ito ng mga serbisyo sa disenyo ng hardin para sa komunidad. Ang mga lokal ay agad nanakit sa kanyang galing at sa kanyang nakakahawang pagmamahal sa kalikasan. Ang mga magsasaka, mangingisda, at mga residente ng bayan ay madalas na bumibisita, hindi lamang upang bumili kundi upang makipagkwentuhan at humingi ng payo tungkol sa kanilang sariling mga hardin. Adil Luningning, ang ganda naman po ng bagong disenyo ninyo para sa aming bakuran, sabi ni Aling Nena, isang matandang babae na may matamis na ngiti, habang tinitingnan ang isang sketch na ginawa ni Luningning. Para pong may nagbigay ng bagong buhay sa aming munting lugar. Ngumiti si Luningning. Masaya po akong makatulong, Aling Nena. Ang hardin ay hindi lang para sa ganda, kundi para din sa kapayapaan ng kalooban. Ang pakikipag-ugnayan sa komunidad ay nagpuno ng isang malaking puwang sa kanyang puso, na matagal nang iniwanang walang laman ng pagtataksil. Naramdaman niya ang tunay na koneksyon, ang tunay na halaga ng pagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Ang bawat pinagaling na hardin, bawat ngiti ng kanyang mga customer, ay nagpatunay sa kanyang kakayahan, sa kanyang halaga, sa kanyang tunay na layunin. Ang dating Luningning na mahina, madaling masaktan, at tila nakabilanggo sa anino ng kanyang nakaraan ay naglaho na. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng luha at pagdududa, ngayon ay nagniningning ng determinasyon at kapayapaan. Ang kanyang pagiging ina ang nagbigay sa kanya ng hindi matitinag na lakas. Para kay Sinag, kaya niyang labanan ng anumang hamon. Para sa kanyang anak, dapat siyang maging matatag. Ang bawat pagngiti ni Sinag, bawat pagyakap, ay nagpapatunay sa kanyang bagong natuklasang halaga. Hindi na siya ang babaeng binulad ng pag-ibig at pinagsamantalahan. Siya ngayon ay isang leon, isang tigles, handang protektahan ang kanyang kuting at ang kanyang hardin ng pag-asa. Natutunan niyang mahalin ang kanyang sarili, kasama ang lahat ng kanyang mga scars. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi na niya ikinahihiya. Sa halip, tiningnan niya ang mga ito bilang mga badge ng kanyang paglalakbay, mga patunay ng kanyang paglampas sa pagsubok. Ang bawat peklat ay nagkukuwento ng isang labanan na kanyang pinagwagian, isang kabanata ng kanyang buhay na nagbigay sa kanya ng karunungan at pag-unawa. Naging mas matalino siya, mas matapang, at higit sa lahat, mas buo. Ang kapayapaan ay hindi lamang ang kawalan ng gulo, kundi ang paghahanap ng pagkakaisa sa loob ng sarili.
Hindi lamang ang kanyang personal na buhay ang muling bumangon. Sa tulong ni Ate Amelia Santos, ang Bonmaito Legacy Fund ay ganap nang naibalik. Ang mga pondo na kinuha ni Ramon ay naibalik. Kasama ang mga interes at ang kumpanya ng pamumuhunan ni Ramon ay nabuwag. Ang fund ay muling pinamamahalaan ng isang tapat na lupon, kasama si Luningning bilang isang aktibong miyembro. Siya ang nangmumuna sa pagtiyak na ang bawat sentimo ay gagamitin ayon sa orihinal na layunin ng kanyang ama upang suportahan ang mga proyekto sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapaunlad ng komunidad. Ang bawat desisyon na gagawin natin dito ay sumasalamin sa pananaw ni Papa. Sabi ni Luningning sa isang pagpupulong ng lupon. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at pagmamahal. Hindi lamang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagbibigay, pugay sa kanyang pangarap na makita ang nating komunidad na yumabong at ang kalikasan na mapangalagaan. Ang mga proyekto ng fund ay muling namukadkad. Nagsimula silang magtayo ang mga bagong sentro ng edukasyon sa kapaligiran, nagbigay ng mga scholarship sa mga estudyante na may interes sa agham ng kalikasan at nagpondo ng mga programa para sa paglilinis ng mga ilog at baybayin. Ang pangalan ni Don Maite de la Cruz ay muling nagniningnin, hindi na bahagi ng isang iskandalo, kundi isang biko ng pag-asa at pagkakawang gawa. Tuwing nakikita ni Luningning ang mga batang nagtatanim ng puno o ang mga komunidad na nagtutulungan upang linisin ang kanilang kapaligiran, pakiramdam niya ay naroon ang kanyang ama. Mumingiti at ipinagmamalaki ang kanyang ginagawa. Ang kanyang ligasya ay hindi lamang naibalik. Ito ay naging mas malakas, mas matatag, at mas malalim ang ugat. Isang hapon, habang papalubok ang araw, si Luningning ay nakaupo sa deranda ng kanyang bahay, yakap si Sinag. Ang kanyang anak ay masayang naglalaro ng buhangin sa baybayin. Ang kanyang mga munting kamay ay abala sa paghuhukay at pagtatayo ng mga munting kastilyo. Ang sikat ng araw ay sumasayaw sa kulay, gintong bumok ni Sinag, na tila nagbibigay ng isang aureola ng liwanag. Ang mga alon ay payapang humahampas sa dalampasigan, ang kanilang tunog ay tila isang oyay ng kalikasan. Tiningnan ni Luningning si Sinag, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal na tila aapaw. Sinag, bulong niya. Ang kanyang tiniglay halos hindi marinig. Ikaw ang pinakamagandang regalo. Ikaw ang aking liwanag. Ang aking pag-asa. Ang ngiti sa kanyang labi ay totoo, malalim, at puno ng pasasalamat. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdurusa, ay tila naglaho na. Napalitan ng ganap na kapayapaan at kaligayahan. Ang buhay na ito ay hindi ang perpektong buhay na minsan niyang inakala na makakamtan niya kasama si Ramon. Ngunit ito ay isang buhay na mas totoo, mas may halaga, at mas puno ng pagmamahal. Hindi ito ang katapusan ng isang malungkot na kabanata, kundi ang simula ng isang bagong aklat, isang bagong kabanata na puno ng pag-asa at pangako. Dito, sa tabi ng dagat, sa hardin ng kanyang kaluluwa, si Luningning at Sinag ay magkasamang lilikha ng mas maraming sinag, mas maraming sandali ng liwanag at pag-ibig. Ang kanilang hinahap ay tulad ng papalubog na araw, malawak, makulay, at puno ng walang hanggang ganda. At sa bawat bagong araw, sisikat ang bagong sinag, isang patunay na ang pag-asa ay hindi kailanman nawawala. Ang bawat sandali kasama si Sinag ay nagpapaalala kay Luningning na ang buhay, sa kabila ng lahat, ay isang magandang hardin na kailangan lang alagaan at mahalin. At sa pag-aalaga niya sa kanyang sarili at sa kanyang anak, unting lumago ang kanyang hardin ng kapayapaan at pag-asa
na ngayon ay mas malaki at mas makulay kaysa sa dati.